Good morning, happy Sabbath mga kapatid. Happy Sabbath. Happy Sabbath po. Happy Sabbath po. Let us praise the Lord for this wonderful Sabbath morning na kanyang pinagkaloob sa atin. At ay natutuwa na ngayong araw ng Sabbath ay hindi lang basta special, kundi napaka-special mga kapatid. In the sense na ito'y araw ng ating Panginoon at nagkaroon tayo ng fellowship sa ating mga kapatiran na men in uniform mga kapatid. Ang inyong lingkod, Pastor Joel Arsenal, ang welcome remark. I am the church pastor of this church. At ating pakilala ang ating po mga worship leaders sa umagang ito. Bago yan, lahat po ng ating mga bisita, mga visitors na gagaling sa iba't ibang mga iglesia ay manugod namin kayong tinatanggap sa ating mga sambahan dito sa church ng San Rafael, mga kapatid. Ang ating song leaders ay pinunahan tayo ni Sister Darlene at ni Sister Princess. Ganon din ang ating opening prayer ay pinunahan tayo ni Police Corporal Michael Lukot, ang ating kaibigan mula pa sa Nagaview at hanggang sa mga oras na ito. At pagkatapos po ng inyong lingkod ay makapakinig tayo ng musical offering mula kay Senior Jail Officer 1, Franklin Daniel. At pagkatapos po niya ay isang napakinggan ng testimony ang ating mapapakinggan mula kay Police Captain Alnor David Tagara. And after ng kanyang pong testimony ay isang muling musical offering mula kay Senior Fire Officer 3, Ulysses Pahilan. At pagkatapos po ng musical offering niya ay ang ating po ang lesson review na ang umuna po ay si Fire Officer 1 Don King Papilla, mga kapatid. At of course, meron din pong courtesy call to the President pagkatapos po nito ang lahat po ng PAOS officers and members, mga kapatid. Then, closing song and closing prayer ng ating elder, Kurt Salvan. Bago ako po at bago tayo makinig ng isang musical offering, aking po basahin ang memory text ng ating lesson ngayong umaga mula sa Philippians chapter 4, verse 6. Ito po ang ating mababasa. Being anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. Tayo po ay handa na makinig sa isang musical offering. Happy Sabbath, mga kapatid. Isang tawag po na na-receive ko noong Thursday. Ako po yung nasa Robinson, kukuha kami ng renewal ng license na aking asawa. Tumawag po ang Regional Chaplain Services. At ang kasalukuyan po yung lingkod ay assigned as Provincial Pastoral ng Batangas Province, BFP. At inaasahan po ako na maging isa sa mga manguna sa misa ng regional office. Mga kapatid, naramdaman ko yung challenge. Sabi ko, paano tayo? Wala pa yata akong training patungkol doon na Pastor Joshua. Atin pong SLC President, nandito po pala, maraming pong salamat sa suporta. Atin pong SLC President, Pastor Joshua Pandera. Ay nakita ko po na sabi ko, hindi ko po kasi kabisado pa kung ano ang aking magiging role kapag misa. At isa pa po ay sa akin po bilang Adventist, ay baka hindi ko pa siya kayang gampanan sa kanya. So mga kapatid, dito po isa sa mga challenges kapag ang atin po pananampalataya. Siguro, sa isang banda ay na hindi pa ganun na-recognize sa uniform service. But I pray that every one of us who are in the uniform service, mga Adventists, members of Philippine Adventist Uniform Services, would stand firm, no? Para na sa ngayon, maging isa tayo sa mga mensahero ng Panginoon. Sa lugar na kung saan ay, kaya ng bituin sa langit, kailan napakadilim, doon mo yan makikita ng mga kapatid. Sa ating servisyo, sa ating pong nasasakupan,
saan man tayong agency. Nararamdaman siguro natin na parang madalas tayo yung sa pagkain, sa worship day, tayo yung minority talaga. As you can see, the book of the Bible itself are full of minorities. In which the Lord Himself had called them to even influence the vast majority. Si Daniel, Joseph, si Gideon, and a lot more. We are called, mga kapatid, no? Na mga nasa uniform service. At ang ilan din po sa mga pinaglilingkuran na inyong lingkod, siguro sa mga pag-ikot sa Batangas Province, kung pwede matawagan. May mga online po tayo mga counseling sa mga na-depressed na ating mga personnel. So mga kapatid, ito yung isang napakagandang serbisyo. Lalo na kapag mismo ang iyong trabaho ay iniatangkan doon sa ganong gampanin na makapaglingkod sa iba. Kaya nyo mga kapatid, sa ngayon, very challenging magkaroon ng Bible study sa mga city. Pero kapag nakatanggap ka ng demo at merong makikinig sa iyo, mandatorily, yung mga kapatid, yun, sa aking part, ay napakagandang tignan na ang aking pinagtatrabahuan ay kinikilala ang servisyo ng isang Adventist para makapaglingkod sa ating kapwa sa uniform service. Kaya sa ilan po sa mga nandito, sa ating po personnel ng Adventist uniform services na members ko, sino po ang next na makapagbigay ng testimony? Akala ko tumutumayo na si Nino Bayran Akala ko punta na dito. Okay po, sino pong nais na mag-share? Siguro, habang kayo nag-iipon pa, si-share ko rin po sa inyo ilan mga agaw, bingit kamatayan ng bingit kamatayan ng mga karanasan bilang bumbero. Ilan pong pagkakataon na lumusog, siyempre bumbero po pag tinawagan sa sunog, basta tawagan nila, huwag muna kayo mag-FBI. Nandun po kami. Pastor coming in the uniform services to help us also. And we know that there's so many challenges that we are facing in our daily activities as we go to other places and different locations kung saan po. And katulad po sa Coast Guard, support police, support police, meron sa PNP, sa BJNP, and even from the Bureau of Corrections, we have a different kind of challenge. So, our purpose for our visit is to help the uniform services, especially we have a ordained pastor, Pastor Marlon Antonio, entered the Philippine Army or the Armed Forces of the Philippines as our first pastor entered the uniform services. That was in 2017, I think it's 2017. And we don't have a pastor coming from, especially from the Philippine National Police, from the Bureau of Fire Protection, from the BJNP, and from the Coast Guard, and from the Corrections, and other uniform services. And this is the reason why we engage the Adventist Chaplain Services. The process on how to ordain a pastor within the uniform services of the Philippines, which is medyo different. This is the reason why there is meron bang challenge about the procedure on how to ordain a pastor. So, the good thing about it is last year we coordinated with them and meron po tayong policy on how to ordain a pastor that will be working in the uniform services. So, the good thing about the challenge with Pastor Don Cabella, medyo maganda na po siya, and ang maganda rin naman po dyan, he was able to enter the Bureau of Fire Protection, nakapasok na po siya, and then he complied what was needed to become an ordained pastor inside the uniform services, which is a good roadmap for somebody Adventists who want to enter the services and join us. And siyempre, ang magiging trabaho po ninyo dyan, if you will be entering, katulad po kay Pastor Don King Cabella,
magiging ano po siya, he will be a guide of the uniformed services in the Bureau of Fire Protection. And he will be held accountable kung ano pong gagawin niya sa Bureau of Fire. And maganda lang po dito, in 2016, the Philippine Adventist Uniformed Services were organized with the help of Pastor John Bautista. Kung kilala niyo po siya, it was in the Central Luzon Conference. Nandun po siya, he was able to organize under PAR. And after the pandemic, wala na po. Medyo ano na, hindi siya. So medyo nawala. And then we returned in 2019, nag-reorganize po kami ulit. And wala na po masyadong mga senior officers coming in. Actually, we have a lot of uniformed services in high ranks. Noong panahon ko na yun. Meron po tayong 3-star, and when I talk to them, medyo hindi na po sila iba na po. May 2-star, nag-retire, bago board Adventist. But when they went to the academy, the Philippine Military Academy, medyo nagbabago na po. Kaya po nakita namin na we need the guidance from the church itself. Kasi alam naman natin prior to that, medyo iba ang approach ng church when members are entering the uniformed services. Meron pong challenge yan. And na-experience po namin. But, personally, hindi ko po na-experience. But I have a classmate who is a born Adventist. By the way po, hindi po ako born Adventist. I'm a convert with the help of my wife. Naging Adventist lang po ako in 2002 when I married my wife. My wife influenced me. So, yun po. So, nagiging challenge po natin is that kailangan po namin ng guidance from the churches. Gusto namin ipakita na although marami po kami, masyado lang si yung challenge lang din po kung dito medyo malayo. Galing po ako ng Pacor Cavite kanina. Medyo 2 hours and 40 minutes siya time nila. Kaya medyo na-late po ako. So, kailangan po namin ng church to help us. Kasi kung saan-saan po kami pumupunta. So sa tagal ko pong nag-service when I was nung bautismo po ako in 2022, mabuti na lang, wala pa po ako nanguhuling Seventh-day Adventist. Yes. Thank you so much. Bagaman hindi pa ordained si Don King, on the process, marami pang gagawin, pero yun ang ating direction. Yan. Isang privilege na dito yung ginanap ang inyong Philippine Adventist in Uniformed Services sa South Central Luzon Conference. Actually, Pastor Don King, Sir King, last was the month when we were in the UP, last 2022, with Pastor Salo. 22, yeah. That was my first time na maka-attend sa kanilang fellowship. So I was inspired. Actually, gusto ko kayong harapin sapagkat natutuwa ako na tuloy-tuloy bagaman minsan sabihin natin na off and on, but God is really good. Yeah? Actually, Colonel Guillermo, nung hindi pa ako baptized as Seventh-day Adventist, during my high school, mayroong isang army nag-promote sa aming school na kami inaakay na mag-aral sa PMA. But during that time, nung ako'y mabaptize, na siyempre iba-ibang ating calling. Pero na ako sa pastoral na, kahit sa Mindoro, sa Blayan, sa Romblon, dito sa Quezon, I am a friend of the tawag yun sa police station commander. Even in Mindoro noon, kung you know the name of Colonel Dries, we are a good friend because siya nag-i-in-charge sa regional ng Marupa. So, gusto kong sabihin sa inyo, salamat sapagkat nabuo niyo ito. At gusto ko rin sabihin, lalo sa mga nag-aaral ng pagkapastor, nandito yung dalawa, saan si Yan. Siya yung magkasama sila ni Don King. Noong siya narito, sila magkasama na makita ko, ay dyan na sila sa uniform men. Gusto kong sabihin, paano kala ng Diyos na kayo dalhin doon sapagkat gusto nilang dalhin ang kabutihan ng Diyos at kaligtasan sa inyong pinaglilingkuran.
doon kayo. Nakita ko rin dito na isang kaparaanan at direksyon na sa kabila na kayo'y naroon, kayo ay magiging instrumento bilang alagad ng Diyos at naglilingkod sa mga dinopribadong tao. I talked with the Captain Marlon Antonio nung sa EUP. Sabi niya, Pastor, mahirap na maging chaplain sa amin. Pero mo ordain, Pastor, ka na tatawagin ka na parang, kasi pag sinabi kasi natin ordain, lalo sa larangan ng church, kakaiba yun. Tapos sabi niya, Antonio, parang sabi niya, parang nasasanay. Pero whether you like it or not, yun yung harapin ninyo. Kung sinasabing maging humble kayo, yun ang narapat. Di ba, kung mo naman yan sa ating uniform, be first before you complain. At yun ang napakalaga. Kanina habang nagtisimuli si Sir Tagara, saan si Sir? Ako'y na-inspired na nabanggit mo yung kalagahan ng Sabbath. At sa aking pag-aaral, kung iyong pinapahalagahan ng Sabbath, it is a response that we recognize God as the Creator and the owner of our lives. Kaya, kanina habang pinapakinggan ko yun, as about stewardship, gusto kong sabihin sa inyo, sa inyong gawain. When we put God first, we will never be the last. Sinabi kanina yung pangkarin, palagi mo lang ipagdasal, unahin mo ang Diyos, ibibigay sa iyo yung para sa inyo. Di ba? At ito pa, kailangan natin maingatan sapagkat kayo'y naroon at tayo ngay may direksyon. Siguro si Brother Dukot, kung i-refresh mo at kung ano yung kaparaanan sapagkat ngayon, hindi ko alam, sir, kung meron na ba tayong chaplain from other denominations sa PNP. Marami na. Kaya mas mainam na makapasok sa hanay natin. At kung maganap kay Sir Don King, maaaring siya panaunahan na Adventist chaplain sa Bureau of Fire. Amen. Yeah? Kasi meron tayo dito sa Bureau of Correction, si Ma'am Karen, sa ating Philippine Coast Guard. Marami din kayo sa ating PGNP. Sa ano pa? Bureau of Jail and Penology. Meron ba tayo galing doon? Sila sir. Siyempre, ang pinakamainam ay yung ating PNP at lalo sa Army na Pagkaan Challenge. So ngayong umaga, I would like na sabihin ko, God is with you. Sa inyong ginawang itong fellowship, sa aking mga kapatid, sinabi kanina ni Colonel Guillermo, wala pa siyang nahuling Adventista. Sana wala pa. At sana mo dating mahuhuli. Kasi nung makasama ko noon sa Bundok Peninsula, ang ating hibing ng Katanawan at nung sa San Francisco, sabi niya, Pastor, kung mayroon pang tapat at alis na mamamayan, kami yung mga pulis. Sabihin ko rin, mga kapatid, kung mayroon pang tapat, maka-Diyos, at tapat na makabayan, na mamamayan, ay ang mga Seventh-day Adventists. At yun ay support sa ating mga uniform men sa government. Di ba nakakahiya na hulihin, pagka nagkaalaman ay Adventist ka pala. Nakakahiya yun. Ano yung oras tayo, sir? Nakapailasan sa Bundok Peninsula, yung ating isang layman ay tumaan sa one way, ay nakasalubong yung kakilala kong hippie sa Katanawan. Sabi niya, saan ka papunta? Doon mo kay Pastor kasi may medical mission. Sino Pastor yun? Si Pastor Joshua ko. Sabi niya, hindi ko lang kaibigan yun. Pero hindi natin kapital ang pagiging kaibigan. Sabi. Diyan, batas is batas. Pag marunong tayo sumunod, mas mainam na halimbawa tayo. So again, Sir Colonel Guillermo, ako nagpapasalamat na sa iyong pangasiwa bilang presidente ng PAOS. I believe we will work in partnership. Kung kayo sa teritoryo ng South Central, let us know para mapuntahan namin kayo at kung pumunta rin ang mga pastor sa inyong mga station, ay mas madaling magkakilanlan. Ang sakop kasi ng South Central is Batangas, Laguna, Quezon at Marinduque.
before ay sakop ang Mindoro, kaya lang nung mag-bifurcate as baby mission, sila hiwalay na dito sa South Central Luzon Conference. Kaya para sa inyo, kanina may narinig pa akong taga-umlong dito si Ma'am Matera. Actually, gusto ko rin kialanin, Sir Guillermo, Dok, tumayo ka nga. Na may, kumbaga, courtesy ko at pangpangilan dyan. Actually, si Doc Fabella, ipinanganak kami sa isang bayan, isang barangay, sa Duniwana, sa Agustin Roblo. Hindi pa ako ng Adventist, ang pangalan niya, narinig ko na sapagkat naging presidente siya ng EUP. During that time, hindi pa ako Adventist. Kaya yung pinsan niya, na teacher ko ng high school, sabi niya, yung pinsan kong presidente ng EUP Adventist School ay saludo ako doon. Mula noon hanggang ginagalaw kami ng Adventist na unti-unti po siyang nakilala. Kaya sinabi ko kayo sa kanina, Dok, isa ka sa mga inspirasyon ng buhay ko nung ako'y maging Adventist na. Salamat, Dok. At mamaya sa pakinggan. At ganoon din si Pastor De La Cruz. Hindi kami pagilanan pero kilala ko na siya. Na ako narito noon. Kita ko siyempre hindi naman tayo maingay. Kilala ko na siya. Ako nagpapasalamat na nandito rin. Pastor, pwede ka rin tumayo para makilala nyo rin. Kaya thank you so much. Dito sa ating distrito na saan si Pastor Sherwin Pamilas. Sir, ito yung ating district pastor dito ng San Pablo City. At mayroon tayong na-assign katutok dito bilang pastoral intern ay si Pastor Jomel Arsenal. Kung buksan niyo ang page ng South Central Luzon Conference, makikita mo yung mukha niya doon. At iba pa mga pastor para sa, kumbaga, kawudin programo. Yung Gospel and Music Ministry at ang ating sa Facebook page ng South Central, inyo namang buksan. Yan ay may stewardship, may evangelism, lahat ay naroon, family counseling, o ano pa man meron tayo just to cater sa mga kapatiran. Kaya Sir Guillermo, sa lahat natin dito, I would like to say thank you so much na inyong tinaos ang Paros Fellowship dito sa Bautista Hall ng South Central Luzon Conference. Again, tayo magpalakasan anuman ang inyong kailangang spiritual guidance. Tumawag lamang kayo, then kung sino yung pastor na nasa sa inyo, pwede natin tayo ay magkaisa. God bless, happy Sabbath, and good morning. Siguro, mag-picture taking tayo. Pagkatapos ay prepare tayo sa ating Sabbath worship, sa our worship. Why did you make them important? Titingnan ko ang aking sarili na walang ibang sarili na nilalang ng Diyos. At ang pagkalalang sa akin ay mas mababa kaysa Kanya. At pangatlo, ako'y Kanyang pinutungan ng kalutian at kanangalan. Kaya sa mata ng Diyos, ako'y marulhati, ako'y marangal, ako'y importante, ako'y mayroong tinatawag na work. At ang Diyos ay nagmamahal sa atin. This is for you, Kuya Edelberto Kaliwara, Kuya Ronaldo Sode sa lahat ng LLA. Hello po sa magiting na uniform personnel sa hanay ng mga pulis. Thank you. Hanay ng pulis. Thank you.